Magandang gabi mga ginigiliw kong tagapakinig. Narito na po ang kasunod ng ating kwento. Simulan na natin. Ginoong Chris, masaya kaming makita ka. Kasabay ng sinabi ng nilalang ay ang paglapit naman sa kanya ni Macario. Habang nakangiti, hinawak-hawakan siya nito sa kanyang ulo na para bang batang natutong lumikha ng katuwang bagay. Napakahusay mo, Chris. Alam mo bang naalala ko sa iyo ang sarili ko? Wika ni Macario. Manong Mac, paano kayo nakapunta dito ng napakabilis? Gulat na wika ni Chris. Nakakatawa ka, Chris. Gumawa ka ng himala, tapos itatanong mo sa akin kung ano ang iyong nagawa. Siya nga pala, nasaan si Lula mo? Kasabay ng sinabi nito ay ang paglahad ni Chris na kasalukuyang natutulog si Lola Maria. Hindi na nila ito inabala pa dahil alam nilang kinakailangan nitong magpahinga. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nagpaligoy-ligoy si Macario sa nais niyang sabihin. Chris, makinig ka. Meron akong dalang bagay na kailangan mong malaman. Maghahanda ka. Merong darating na unos sa inyong lugar. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglahad niya kay Chris tungkol sa 3 baryo ng aswang na isang pinagbuklod ng salamangkero. Tangan-tangan nito ang isang singsing ng raha na kayang kumontrol ng salot at demonyo. Dagdag pa ni Macario na nakalikom na ito ng isang sapat na hukbo para ipaalam sa mundo ang bagsik ng kanilang baryo. Upang hindi lumaganap ang kasamaan ng mga ito, inutusan niya si Chris na pansamantalang dipinsahan ang paunang hanay habang hindi pa niya nagawa ng isang paraan para lipulin ang mga ito. Nangako rin noon si Macario na dapat wala siyang ipag-alala dahil gawin niya ang lahat para makatulong. Magsisilbi siyang gabay at baluti ni Chris kung dumating ang puntong hindi na talaga nila maiwasang makipaglaban. Huwag kang mag-alala, Chris. Wala namang makakagalaw sa iyo dito. Sa ngayon, ang kinakailangan mo lang gawin, maging alisto sa mga taong pumapasok sa inyong baryo. Malapit lang sila, Chris. Kaya huwag kang mapanatag. Nang marinig ito ni Chris, agad namang tumayo ang mga balahibo sa kanyang katawan dahil sa labis na pagkagulat. Halos hindi niya inaakala noon na ang minsang nakalaban ng kanyang luluturo ay makakalaban niya sa ganong pagkakataon. Magaman hindi alam ni Chris ang tungkol sa mga salamangkero, malakas niyang isa yun sa pinagkatiwalaan ng itinuring niyang ama. Kahit naghahalo na noon ang takot at pangamba sa kanyang sarili, nangangarap pa rin ang kanyang sarili na mapaghiganti ang kanyang luluturo sa mga nilalang na minsan na nitong nakalaban. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad rin namang nagpaalam si Macario sa kanya na babalik na sa kubo nito. Hindi naman ito pinigilan ni Chris dahil alam niya din ang responsibilidad na nakaatang dito. Bago tuluyang maglaho si Macario, ipinangako niyang hindi niya pabayaan si Chris kahit na anong mangyari. Sa pagbalik ng katahimikan ng paligid, agad naman siyang pumasok sa kanyang tahanan upang magpahinga.
kung ano-ano ang naisip niya nung gawin para lamang mapigilan ng nakaambang panganib sa kanilang lugar. Halos magdamag din siya nung nawalang tulog dahil sa kakaisip ng kung ano-ano. Kinabukasan, nagpasya si Chris na hanapin ang mga demonyo sa kanilang lugar. Ang iniisip niya noon na mas mabuting maunahan niya ang mga ito kisa sila ang maunahan. Labis man noon ang pag-alala ni Chris sa kaligtasan ng lula niya. Wala siyang magagawa kundi ito iiwan sa kanilang baryo. Panahon na siguro para iwan kita dito. May mga bagay kasi akong itinatago sa inyo na labis kong ikinahiya sa inyong ipagtapat. Wika ni Chris na nakaharap niyang lula. Nang marinig naman ito ng matanda, agad naman itong tumitig sa kanya habang walang kibo. Sa puntong yon, kundi sabihin ang maumong sigalot sa kanilang baryo. Ipinagtapat din niya noon sa lula niya ang taong maaring isa sa dahilan kung bakit hindi nagtatatagumpay ang kanyang luluturo. Sa pagsapit ng hapon ng mismong araw, tuluyan na ngang nakumbinsi ni Chris ang kanyang lula. Kahit labag sa loob nito na pahintulutan siyang maglakbay, wala itong magagawa dahil sa yun ang kanyang kagustuhan. Bago sumapit ang hapon ng mismong araw, sinisigurado niya na nailatag na niya ng maayos ang kanyang gamit. Kinondisyon rin niya ang kanyang kalabaw sa pamamagitan ng pagpapainom dito ng maraming tubig. Kahit walang ideya si Chris noon kung saan siya tutungo, desidido naman siyang isagawa ang bagay na yon. Upang magkaroon siya ng detalye sa kanyang gagawin, ninais niyang muling kausapin si Macario. Kahit papano, naging masaya naman si Chris dahil nagawa siyang dinggin ng antingerong kanyang tinitingala. Manong, nakapagpasya na ako. Uunahan ko na sila. Isa maghihintay lang ako dito. Ayaw kong magsasawalang kibo sa kabila ng nalaman ko sa inyo. Paliwanag ni Chris, paglitaw ni Macario sa lagusan. Nang matapos yung marinig ni Macario, halos hindi naman yun makapagsalita dahil sa biglaang pagdesisyon ni Chris. Sigurado ka na, Chris? Kung ako sa'yo, pag-isipan mo muna ng mabuti ang lahat. Alam mo naman siguro na hindi madali ang susuungin mong digmaan, di ba? Tandaan mo, buhay at kamatayan lang ang maari mong pagpilian. Sa oras na mapasok mo ang kanilang teritoryo. Pero kung ganyan ka kaporsigido, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa lahat ng bagay na aking makakaya. Pasensya ka na, Chris. Pero tanging ang ilang kaibigan ko lang ang maaari kong ipadala sa iyo. Kapag may oras ako, hahanapin kita kahit saang lupalop ka man magpunta. Wika ni Macario. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagbigay niya kay Chris ng isang ugat ng puno upang madali siya nitong matuntun sa kung anong oras man at pagkakataon. Mararamdaman din ni Macario kapag nasa oras na ng panganib si Chris sa pamamagitan lamang ng ugat na yon. Matapos malaman ni Macario ang importansyang oras na ibinigay, itinatago naman ito ng maayos ni Chris upang hindi niya ayon mawawala. Alam niya kasi sa kanyang sarili na balang araw ay labis na makakatulong ang ugat para magawa niyang makahingi ng tulong sa dalubhasang antingero. Matapos ang kanilang pag-uusap, pinili na muna nilang maupo sa damuhan kasama ang hari ng mga diwata at ang ibang kasangga ni Macario.
Nagbabantay din sa kanilang paligid ang maharlikang kawal nito upang mapaghandaan ang mga pangyayaring hindi nila aasahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na anilhad ni Macario kay Chris ang insaktong detalye sa mga pinagpupugaran ng mga aswang. Inilahad din niya noon sa binata na maraming gamunan sa lugar na yon at iba't ibang uri ng mga itim na engkanto. Kung mamalasin pa siya doon, maaari din siyang makasagupa ng kurkur at sungaw na siyang magpapahirap sa kanilang misyon. Dagdag pa ni Macario, hindi madaling mahanap ang baryo ng mga aswang dahil sa nababalutan ito ng salamangkang nagkukubli sa pisikal na katawan ng baryo. Chris, so ngayon, yun lang munang impormasyong maibibigay ko sa iyo. Bumalik ka rito bukas ng gabi upang sabihin ang iyong desisyon at plano. Huwag kang magmamadali sapagkat hindi pa gaanong nakapaghanda ang mga demonyo. Sige Manong, kung yan ang pasya mo, susundin ko. Pero kahit anong sabihin mong pag-isipan ko ang lahat ng bagay na ito, hindi na magbabago ang pasya ko. Matapos nilang mag-usap, agad namang nagpaalam si Macario na babalik na sa kanyang tirahan. Tumango lang naman si Chris upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi nito. Nang mapagtanto niyang wala pa naman siyang lakad ng mismong araw, ninais na lamang niyang magpahinga upang mapag-isipan ang kanyang mga desisyon. Kahit papano, alam niya na hindi biro ang kanyang susuungin sa oras na madapo siya sa baryo ng mga aswang. May posibilidad ding hindi na siya makakawi sa kanila na maaring magbigay ng malaking problema sa kanyang lula. Subalit kahit gaano man niya naisipan ang bunga ng kanyang desisyon, wala pa rin siyang nagagawa. Tila mataas talaga ang kanyang paghangad sa sarili na magantihan ang taong nagtraidor sa kanyang lulo. Maya-maya pa, hindi na namalaya ni Chris na nakatulog na pala siya. Pagising niya kinaumagahan, agad naman niyang nasipat ang lola niya na nagkakape sa kanilang sala. "Oh, Chris, ba't nandito ka pa?" tanong sa kanya nito. "Hindi pa ho ngayon ako maglalakbay la. Bukas pa. May mga bagay pa kasi kaming nais planuhin ni Manong Macario eh." Paliwanag naman niya. Matapos ang kanilang pag-uusap, itinuon naman niya ang kanyang wisyo sa gawaing bahay upang hindi siya maburyong sa mabangin na paglipas ng oras. Sa sobrang pagkaabala ni Chris, hindi na niya napansin ang paglubog ng araw sa kanilang lugar. Pagsapit ng oras para sa pag-usap nila Manong Macario, agad naman siyang tumunggaw sa lagusan. "Magandang gabi, iho. Nakapagpasya ka na ba?" bungad na tanong ni Macario. "Oo, Manong. Kagaya ng sinasabi ko sa iyo kagabi, hindi magbabago ang pasya ko." Matapos itong marinig ni Macario, agad naman siyang lumapit sa binata at dahang-dahang itinuro ang isang napakaliwanag na bituin. "Chris, sundan mo ang bituin na yan. Sa dulo nito na hindi naaabot ng liwanag nito, doon mo makikita ang 3 baryo ng mga aswang." Wika ni Macario. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbigay niya kay Chris ng batong kumikinang. "Ingatan mo ang batong yan, Chris. Yan ang nagbabasag sa salamangkang ibinalot ng salamangkero sa 3 baryo." Nang marinig ito ni Chris,
agad din naman niyang isinilid sa kanyang bulsa ang batong yon. Maya-maya pa, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang masipat niya ang isang nilalang na dahan-dahang lumabas ng lagusan. Paglabas nito, tumambad kay Chris ang isang engkantong kasing taas lang niya na merong matipunong katawan. Kulay kahil ang balat nito at meron yung suot na tipak ng balat ng puno na nagsisilbing balot sa tunay nitong pagkakilanlan. May mahabang buhok na kulay puti ang nilalang at meron itong hawak-hawak na isang sundang na merong haba ng ilang pilgada. Chris, pinapakilala ko sa iyo itong aking kasangga. Siya si Bini. Siya ang mandirigma at tagapagbantay. Minsan na rin siyang naninilbihan bilang tagapagbantay ng mutya ng durian. Pakipaglapit loob ka sa kanya para magkaroon kayo ng malalim na ugnayan. Kasabay ng sinabi nito ay ang paglapit ng engkanto kay Chris nang sa hindi malamang dahilan. Wala naman siyang nagawa noon, kundi titigan lang ito dahil patuloy pa ring nanunuot sa kanyang isipan ang pagkagulat at paghanga sa paglitaw ng nilalang. Sa unang tingin pa lang kasi niya doon, alam niyang maaasahan niya ito sa kahit na anong uri ng pisikilang laban. Ilang oras pang lumipas, tuluyan na ngang naglakbay si Chris patungo sa lugar na itinuro sa kanila ng bituin. Kinakailangan nilang marating ang lugar na yon sa lalong madaling panahon upang mapigilan ang pag-usbong ng halos hindi mabilang na lehiyon ng mga aswang. Sa pagpatuloy ng kanilang paglalakbay, naging tahimik na noon si Chris habang patuloy na pinagmamatyagan ang engkanto. Napansin niyang hindi ito naglalakad bagkus lumulutang lamang ito sa ere. Ilang ulit man niya itong kinausap, subalit hindi ito sumagot na nanggagaling sa nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap ng matinding digmaan sa pagitan ng pangkat ni Chris at ng 3 baryo ng mga aswang. So mga kaermitanyo, paabang sa susunod na part. Maraming salamat.